So why is engulfing the best candle pattern? So ngayon, ang gagawin lang natin sa chart na to, mag-observe lang tayo ng mga enough samples. Bakit si engulfing yung trigger candlestick na pinaka-favorite ko? Pag sinabi natin engulf, yung previous candle niya, mas maliit kaysa sa kanya. In-engulf niya. Kumbaga parang nilamon niya. Ganon. Mas malaki siya. Okay? So tingnan nyo. Engulfing pattern. Example nito, ito. Maliit yung red, and then ang laki ng green. Then, tumaas. Okay? That's an engulfing. And then, tingnan nyo to, doji to. So, mas malaki ba tong red na to kaysa kay doji? Yes, of course. Kasi doji is neutral, and then bumaba siya. Okay? And then, nasan pa ba? So, for this one, nag-fail siya. Tingnan nyo, hindi na engulf ng red na to. So, that's just an example that I'm trying to say na hindi perfect lagi si market. Okay, this is also an example. So, in-engulf niya ulit, then bumaba. Okay? Then, tingin pa tayo ng iba. So, ito, in-engulf ko, napakalaki masyado nito. Tapos, tingnan nyo, bumaba siya. Okay? And then, where else? Okay. Ito, another example of an engulfing pattern. Ayan o, ang liit ng green na to, ang laki, then bumaba siya na red. Okay? Tapos, ito, another example. Basta lagi nyo natatandaan pag mas malaki yung opposite color niya from the previous color. So, ibig sabihin nun, malakas yung tendency na, okay, for example, this one, yung bearish power pumapasok na. Okay? Natatalo niya na yung bullish power. Ito pa, engulfing ulit, oh, bumaba. Okay? So, yun yung mga example ng engulfing pattern. So, nagpakita lang ako sa inyo ng example para malaman nyo na this is workable. Okay? Pero hindi nyo gagamitin to as stand-alone na pag may nakita kayo, enter agad. So, isa siya sa pwede nyo gamitin na confluence para mas mabigyan kayo ng confidence na confirmed. The market has the high probability that it will go down or it will go up.